Magandang araw mga ka-Exquisite Info TV. Sa video natin ngayon, isa na namang mahalagang gawain sa ating fish farming ang ipapakita natin ang paglilimas ng isda bago natin lagyan ng panibagong batch ng tilapia fingerlings ang pond. Makikita ninyo kung paano natin maingat na hinuhuli ang natitirang isda, paano natin sinusuri ang kondisyon ng pond, at bakit napakahalaga ng prosesong ito para sa mas mabilis at mas malusog na paglaki ng bagong fingerlings. Kaya samahan ninyo ako mula umpisa hanggang dulo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe dito lamang sa Exquisite Info TV. Tara na at simulan natin. Bago ang paglimas ng mga isda na posibleng kumain sa ating mga fingerlings, kailangan muna nating i-pump out ang tubig. Sa ganitong paraan, mas madali nating makita at mahuli ang mga natitirang isda sa pond. Importante ito para masiguro na ligtas at walang magiging predator bago tayo maglagay ng panibagong batch ng fingerlings. Kung ma-pull out na ang tubig ay kailangan ding mapabitak ang lupa para siguradong mamatay ang mga natitirang isda, hito o kahit anong predator na posibleng kumain sa bagong fingerlings. Kapag tuyo at bitak-bitak na ang lupa, mas madali rin nating makita kung saan may mga butas o tagas na dapat ayusin bago muling lagyan ng tubig ang pond. Importante ito para maging ligtas at handa ang buong fish pond bago tayo magpasok ng panibagong batch ng fingerlings. Halos 2 araw na rin kaming nagpa-pump out ng tubig at unti-unti nang bumababa ang level ng tubig sa pond. Kita na rin namin ang ilang bahagi ng lupa na nagsisimula ng lumitaw, senyales na malapit na itong tuluyang maubos. Habang sinusuyod namin ang tubig, maingat naming tinitingnan kung may mga isdang nagtatago sa ilalim o sa mga gilid ng pond. Kahit maliit na isda, kailangan pa rin mahuli para hindi makaapekto sa paglaki ng mga bagong fingerlings. Paulit-ulit naming inuulit ang pagsuyod hanggang masigurong wala nang natira dahil napakahalaga nito para maging maayos ang simula ng bagong cycle ng ating tilapia farming. Wala. Wah. Ito. Tanong. Wah, pap. Nakabok, sunod na. Oh, hulog na. Tilapia. Karpa. Karpa. Parang tilapia, parehas tilapia. Isang pasada pa, baka sakaling makakuha pa tayo ng tilapia at kung papalarin, may mahuli rin tayong dalag o hito. Sa ganitong klaseng trabaho, hindi pwedeng suko agad kada hagod ng net ay may pag-asang may dagdag na isdang sasabit. Kaya tuloy lang ang paghila, tuloy lang ang paghanap, baka nasa dulo na pala ang huling-huli para ngayong araw.
good vibes muna habang nagpapahinga. Apo, ano ang kursong gusto mong kunin paglaki mo? Gusto ko pong maging Bachelor of Science and Contractor Major in DPWH. Anong dahilan bakit ayan ang gusto mong kunin? Para mabilis yung pagyaman natin, Lola. The next morning. Yun, huli. Ha? Bunal ba? Bunal ra. Tuloy lang ang paghahanap ng isda, baka sakaling may matira pa sa mga sulok o ilalim ng fish pond. Dahan-dahang sinusuyod bawat parte at patuloy na nakamasid sa galaw ng tubig. Kahit kaunti na lang ang pag-asa, hindi pa rin sumusuko dahil bawat nahuhuling isda ay mahalaga. Patuloy iniikot ang pond, umaasang may makikita pa bago tuluyang simulan ang susunod na proseso ng paghahanda. Habang nagpapatuloy kami, mas lalo naming nilalapitan ang mga bahagi ng pond na kadalasang pinagtataguan ng mga isda. Tahimik lang habang naglalakad para hindi sila mabigla at mas madali silang Wala na. mahanap. Karpa rin ba yun? Tilapia, karpa? Tilapia na? At dito na nagtatapos ang ating paglilimas ng isda mula sa dalag, karpa hanggang sa mga tilapiyang nakapasok sa fish pond. Talagang kailangan silang alisin para maging ligtas at handa ang pond para sa susunod na batch ng fingerlings. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa buong proseso. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga farming at aquaculture adventures. Hanggang sa susunod na video, dito lamang sa Exquisite Info TV kung saan ang bawat araw ay may bagong kaalaman. Salamat mga ka-exquisite.